from none other than Senator Ferdinand Bongbong Marcos. All talk, all ready. Magandang umaga sa iyo, Senator Bongbong. Good morning. Magandang umaga, Sen. Orly. Magandang umaga sa mga nakikinig. Good morning po sa inyo lahat. Okay, ano ba ang kasalukuyang kalagayan ng Bangsamoro Bill in the Senate as of Well, yung aming 14th hearing na ginanap na kahapon ng umaga hanggang after lunch at tumayo nga ako sa Senado at nag-privilege speech ako para malaman ng taong bayan na kung ano na ang nangyayari sa BBL at parang ulat ko ay sinabi ko na ito yung pagpatuloy namin pag-aaralan at ay aking pinapangako sa taong bayan na hindi ma-railroad at hindi may mamadali ang pagpasa ng BBL na hindi maayos na version sa Senado. Kaya sa ngayon, tapos na. May isang hearing pa, tapos na ang hearing process at isusulat na namin yung committee report. Pero ang gagawin namin sa Senado ay talagang line by line, provision by provision at talagang detalyado. May magiging pag-aaral at diskusyon dito sa BBL sa Senado. You have cast a very big net para malaman ng pulso ng bayan. Lalong-lalo na doon sa mga lalawigan na maaari maapektuhan doon sa kung paano i-compose yung Bangsamoro. Yung bang issue ng Palawan napag-usapan po ninyo? Napag-usapan nga. Nandun na inimbita namin si Governor Alvarez na mapunta sa Senado. At kasi ang nangyari, may listahan sa original na BBL na draft, may listahan ng mga lugar kung saan gaganapin yung plebisito. Pero nung lumabas sa ad hoc committee sa House of Representatives, yung listahan na yun ay nadagdagan pa ng mga ibang probinsya at ibang lungsod. At kaya naman sila nagpaimbita sila at sinabi nila nais namin pumunta sa hearing nyo para makapagsalita at ang kanilang sinasabi kahit na sila ay suportado sa proseso ng kapayapaan at sa palagay nila ay kailangan talagang gawan ng paraan para magkaroon magkaintindihan na ang national government at saka yung mga iba't ibang armed group ay sinasabi, okay, suportado namin ang BBL pero huwag nyo kaming isama dahil wala naman kami dyan sa dating usapan. Kaya tayo ng mga lumabas at marami kasing nagulat na hindi na papag-usapan ng lugar biglang nasama doon sa version na in-approve ng ad hoc committee sa House of Representatives. Yung House ay mukhang desididong kanilang maipasa, well, at least that trying to target it before the end of the sessions in June. Pero kayo sa Senado, what is the realistic way of looking at it? Yan ba practical bang maisip na yan ay lulusot sa Senado before the adjournment? Malamang hindi na siguro dahil kitang-kita naman ngayon last hearing pa kami at yan ang aking sinabi sa akin privilege speech na ipinapangako ko na maasahan ng tao hindi ma-railroad to, hindi mamadaliin. Kaya siguro ang mangyayari natin ang proseso ay ganito, pagkaroon pagka-adjourn ng Kongreso ay dahan-dahan na ako na isusulat ang committee report at saka yung substitute bill na kasama niya. Pero pag malamang ako'y matatapos ko ito during the recess at bibigyan ko na ng kopya lahat ng mga senador para pagbalik namin sa July 27 ay nakita na nila yung version na pinopropose ko at yun na, pwede na namin upuan, pwede na namin pagmitingan at isa-isahin na nga ang bawat provision, ang bawat section para tignan namin kung ano yung mga problema at ano yung mga kailangan namin gawin para ayusin yung mga problema sa BBL. Senator Bongbong, I'd like to change the subject. Kumusta ba yung Blue Ribbon Committee itself? Napag-usapan niyo na ba yung rekomendasyon, yung committee report na pinirmahan na ninyo? Hindi ko pa nakikita yung committee report dahil ito nga, lahat ng oras ko ay binubuhos ko dito sa BBL para na nga maging magandang
mag-analyze. Kaya nababali-balitaan ko lang kung ano yung mga pangyayari, pero hindi ko pa nakausap yung mga members of the subcommittee at hindi ko rin nakikita pa yung committee report. Kaya pag tinatanong sa akin kung napirmahan ko na, hindi ko pa nakita. Kaya kailangan ko pa siguro basahin na mabuti bago magdesisyon kung pipirma o hindi. Ay, umiinit ang usapan at ang koponan, no? Kung sinong kopong-kopong dun sa presidente at vice-presidente. How do you feel about this particular issue? Well, talagang maliwanag na nagsimula na ang campaign period para sa 2016. At kagaya nga ng aking sinasabi mula pa noon, ay sinasabi ko, titignan muna natin at marami pang mangyayari dyan. At naging tama naman ang aking prediksyon na hindi pa maliwanag nung Enero, nung Pebrero, nung Marso, maraming pagbabago ang nangyari. Kaya tignan natin ang sitwasyon. Dahan-dahan palagay ko lilitaw ang mga talagang tunay na magiging kandidato at palagay ko dadami dahil noon very dominant ang position ni Vice President lalo sa opposition side. Sa government side, sa administration side naman very dominant ang position ni Pangulong Noynoy. Pagbalik ngayon dito sa eleksyon ng 2016, maraming nagbago. Medyo naging pantay ang mga pangalan na kandidato sa opposition side at humina naman ang suporta para sa Pangulo. Kaya nagbago rin ang sitwasyon para sa administrasyon. Kaya palagay ko, very volatile pa yan. Hindi pa siguro natin nakikita kung ano ba talaga ang magiging sitwasyon sa wakas na pagdating. Malalaman lang siguro natin talaga yan pagdating ng Oktubre, pagpila ng COC ng mga kandidato. Senator Bongbong, hindi pa nadedeklara si Senadora Grace Poe, pero meron na mga nire-raise na issue laban sa kanya. Sa tingin mo ba valid yung issue ng kanyang residence at saka yung kanyang pagiging ampon o foundling? Well, yung kanyang pagiging foundling, aminado naman siya na yun naman talaga ay sinabi na iniwan siya bilang sanggol, iniwan siya sa Haro, sa Iloilo, at siya ay inampon. At yun naman ay hindi naman na kini-question. Ang lumabas na question ay tungkol kung siya ba ay sa residency ay sapat na yung kanyang residency sa Pilipinas para tumakbo sa presidente o vice-presidente sa 2016. Yung naririnig ko, pabago-bago, yung mga ibang abogado ay sinasabi hindi maaari at yung ibang abogado sinasabi naman na hindi problema. Kaya magiging mahaba pang usapan yan at titignan natin nga kung ano magiging development. Pero makikita mo na nagpo-positioning na ang mga iba't ibang panig at siguro kaya naman si Senator Grace ang pinupunteriya ngayon ng opposition side, ay palagay ko nakikita na siya na factor dito sa eleksyon darating na eleksyon sa 2016. Tsaka very well, slowly it's moving up. Hindi pa man deklarado, contender na. Doon sa issue ng kung sino mga magulang niya, ano ba ang reaction mo ron? At hindi ka ba nabibiro dyan paminsan-minsan kayong mga senador nagbibiroan? Kung ano-ano ang chismis ang madidinig mo tungkol sa mga bagay na yan? Yun naman, yan ang chismis na lumabas sa kampanya ng 2013. May mga nagkakalat na istorya na kami daw ay half brother at half sister. Kaya nung bago siyang dumating sa Senado, pagkapanalo niya sa 2013 election, nagbibiruan nga kami. Kaya sabi namin, etong chismis natin, ikarir na natin. At ang tawagan nga namin, tawag ko sa kanya ay sis, tawag naman niya sa akin ay kuya. Kaya para masiyahan na sila, yung mga chismoso dyan, na gumawa ng chismis na yan. Ayan, ginawa na lang namin biro. Ay, nako. Well, sinasabi naman, alam mo, dito sa atin, habang nagiging masalimuot yan, it provides color. But do you think it is a fair question
or a fair issues. Samantala napakarami ibang mga issue na we should really focus, like what will you do? Anong plano ninyo? Anong issue sa issue ng integridad, kapasidad na maglingkod? Well, of course, as a basis, nandyan ang ating batas, nandyan ang ating mga rules and na dapat sundan at kung may kakulangan nga, ito ba ay magiging is it a significant issue or not? Kaya nga yung mga ibang sinasabi, itong tungkol nga sa residency ay hindi naman siguro importante, pero sinasabi nga ng iba, it is important kasi nandyan ang batas, kailangan sundan ng batas. But of course, sa palagay ko, hindi dito ang desisyon ng taong bayan. Ang magiging desisyon ng taong bayan ay kung sino man sa kanilang palagay, ang magiging ang pinakamarunong, may malasakit sa taong bayan, sino ang may solusyon sa mga problema na hinaharap ng bansa. At ito siguro ay pagka dumating na tayo sa kampanya at dumating na tayo sa eleksyon, ay nakalimutan na siguro itong mga issue na ito at ang mapapag-usapan ay ang dapat mapag-usapan ay ang mga issue tungkol sa galing ng isang tao kung sila ay honest, kung sila ay walang bahid ng korupsyon, kung sila ay talagang may solusyon dito sa problema ng ating bayan. Yan ang mga iisipin ng botante natin. Maraming salamat, Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Thank you very much. Thank you very much, Sen. Orly, at magandang umaga po.